Nang matapos kong ipasok ang huling damit ko sa maleta, kinuha ko ang phone ko at tinawagan ng caretaker ng kondo ko dati. Kuya Leo, pakibuksan po yung unit ko. Pauwi na ako dyan. Bakit po, Ma'am Belle? May problema po ba? Tanong niya. Halatang nag-aalala. Gumiti ako kahit hindi niya yun nakikita. Wala po, kuya. Gusto ko lang bumalik sa dati kong bahay. Sige po, ma'am. Ipapalinis ko na rin yung unit niyo. Salamat po. Agad kong binaba ang tawag at hinatak ang maleta ko papunta sa pintuan. Nang mabuksan ko yon, muntik na ako mabangga sa katawan ng isang matandang babae na halatang nagulat na makita ko. Si Manang Fe, ang matandang kasambahay ni Damian na itinuring ko na ring pangalawang ina. Belle? Saan ka pupunta? Gulat ng tanong na mapansin ng maleta ko. Hindi ko siya kayang tingnan sa mata, kaya ibinaling kong paningin ko sa gilid. Manang, aalis na po ako. Ha? Bakit? Lumapit siya sa akin, halatang nag-aalala. Ano nangyari? Nag-away ba kayo ni Sir Damian? Napangiti ako na mapakla. Manang, kailan ba kami hindi nag-aaway? Saglit siyang natahimik, para bang hindi alam kung anong sasabihin. Anak, sigurado ka ba? Baka pwede pang pag-usapan niyo. Umiling ako. Ayoko na, Manang. Pagod na ako. Hindi ko na kayang makipagtalo sa kanya araw-araw. Mas mabuting umalis na lang ako bago pa tuluyang mawala ang respeto ko sa sarili ko. Kita kong lungkot sa mukha ni Manang Fe, pero hindi niya na ako pinigilan pa. Hinawakan niya lang ang kamay ko at marahang pinisil. Sige anak, pero kung may kailangan ka, sabihin mo lang ha. Kahit kailan hindi kita iiwan. Doon na naman ako naluha. Ngumiti ako ng mahina bago niyakap si Manang Fe. Salamat po, Manang. Hinaplos niya ang likod ko bago ko tuluyang binitawan. Bitbit ng maleta ko, lumabas ako ng penthouse at bumaba sa parking lot. Sinalubong ako ng malamig na hangin, pero mas malamig ang nararamdaman ko sa loob. Wala akong balak bumalik. Wala akong balak humingi ng tawad sa isang taong hindi marunong umintindi. Mula ngayon, hindi ko na hayaang yurakan ako ng kahit na sino, lalo na si Damian Villarreal. Pagdating ko sa dati kong kondo, agad akong bumaba ng kotse at sinalubong ako ni Kuya Leo. Mabilis niyang kinuhang maleta ko at isinama ako papasok. Pakiramdam ko'y gumuho ang mundo ko. Pero sa kabila ng lahat, pilit kong pinanindigan ang desisyon kong umalis sa penthouse ni Damian. Pagpasok ko sa unit ko, bumungad sa akin ang pamilyar na espasyo, ang tahimik kong sanktuaryo. Bago ko pinasok ang buhay na may asawa na ngayon ay parang bangungot na hindi ko matakasan. Nilibot kong paningin ko sa paligid. Wala itong kasing laki ng penthouse ni Damian. Pero itong naging tahanan ko ng matagal at sa lugar na to, hindi ako kailangan lumaban araw-araw para lang patunayan ang sarili ko. Huminga ako ng malalim bago bumaling kay Kuya Leo. Salamat po kuya, ngumiti siya ng may pag-aalala. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Ma'am Belle? Tumingin ako sa labas ng bintana. Sa maliwanag na lungsod na para bang pinapaalala sa akin na hindi dito nagtatapos ang buhay ko. Oo kuya, sigurado na ako. Alam kong iniisip niya na baka impulsive lang ang ginawa kong pag-alis. Pero kung siya lang ang makakarinig ng mga sinabi sa akin ni Damian, malalaman niyang wala nang dahilan para manatili ako sa piling ng lalaking yon. Mabilis ako nagbihis at tumiga sa kama ko. Dati, sobrang komportable ako dito pero ngayon parang may kung anong bigat sa dibdib ko. Hindi ko naiwasang maalala ang huling usapan namin ni Damian. Para kang tambay sa kanto. Ngayon naintindihan ko na kung bakit ka iniwan ni Adrian. Paulit-ulit yung nag-e-echo sa utak ko at kahit na anong pilit kong itulak palayo ang sakit, bumabalik pa rin to ng mas matindi. Bakit ganun? Kahit ilang beses na akong sinaktan, kahit na ilang beses na niya akong binaliwala, bakit may parte pa rin sa akin na umaasa? Naiinis ako sa sarili ko. Naiinis ako dahil kahit na masakit, kahit masama, may parte sa akin na gusto pa rin siyang intindihin. Ano ka ba, Belle? Tama na. Iiling-iling kong sinabi sa sarili ko. Kailangan ko nang mag-move on. Kailangan ko nang itayo ulit ang sarili ko. Kinuha kong phone ko at tumawag kay Bea, ang matali kong kaibigan. Ilang ring lang at sinagot niya na ito. Belle? Oh my God! Ano nangyari? Nasaan ka? Napangiti ako kahit na may sakit pa rin sa puso ko. Hindi ako nagkamali sa pagtawag sa kanya. Nandito ako sa kondo ko. Umalis na ako sa penthouse ni Damian. What? Rinig kong sigaw niya sa kabilang linya. Wait, pupuntahan kita. Bea, hindi mo na kailangang.
Shut up, Belle. I'm coming over. Bago pa ako makasagot, binaba na niyang tawag. Napailing na lang ako. Makalipas ang 30 minuto, bumukas ang pinto ng unit ko at halos lumipad si Bea papasok. Dalawang malaking supot ng pagkain at isang bote ng alak. Okay, spill the tea, girl. Ano nangyari? Umupo ako sa sofa at pinisil ang sentido ko. Ang kapal talaga ng mukha ni Damian. Kanina binastos na ako ni Yumi. Tapos siya naman pinamukha sa akin kung bakit ako iniwan ni Adrian. Akala mo naman ang linis-linis niya. Nalaglagang pa nga ni Bea. That jerk! Anong sinabi niya? Para raw akong tambay sa kanto. Nakita ko nagdilim ang mukha ni Bea. Tangina, gusto mong ipakulam natin yon? Napatawa ako ng mahina. Hindi ko na siya papatulan. Wala na akong balak bumalik pa sa penthouse niya. Umupo si Bea sa tabi ko at hinawakan ang kamay ko. I'm so proud of you, Belle. Alam kong mahal mo siya kahit hindi mo inaamin pero tama lang na piliin mo sarili mo this time. Bumuntong hininga ako. Walang idea ang mga kaibigan ko na hindi naman totoong kasal kami ni Damian. Kontrata lang ang lahat. Kailangan kong makagandi kay Adrian kaya tinanggap kong alok na pakasalan siya sa isang papel. Napayuko ako. Bea, bakit ganun? Kahit na ilang beses na ako nasaktan, bakit parang gusto ko pa rin intindihin siya? Hindi mo kasalanan yan, Belle. You fell for the wrong guy. That's all. Pero at least ngayon, alam mo ng worth mo. Alam mo na kung kailan mo dapat itigil ang pakikipaglaban sa isang relasyon na hindi ka naman binibigyan ng halaga. Napaisip ako sa sinabi niya. Hindi pa naman ako nahuhulog sa matandang yon. Ginitian ko si Bea bago binuksan ng bote ng alak at tinunggayon. Tama ka. Mula ngayon, wala na akong pake kay Damian. Umangat ang kilay niya. Yan ang gusto ko sa'yo, girl. Belle's POV. Napangiwi ako ng magising kinabukasan dahil sa matinding sakit ng ulo. Para akong ginilitan ng sentido sa tindi ng hangover. Dahan-dahan akong bumangon muli sa kamat na pahawak sa noo ko. I swear, never again. Bulong ko sa sarili ko. Napasulyap ako sa phone kong nasa bedside table at kagad tong kinuha. Sa loob-loob ko yung may umaasang makikita ko ang kung anong bahagi ng puso ko. Ang pangalan ni Damian sa screen kahit ni isang text man lang. Pero wala. Zero, blanco, ni isang miss call wala. Napangisi ako ng mapait. So, ganito na lang yon? Ganon lang ako kadaling kalimutan? Tinapon kong phone ko sa kamat na pabuntong hininga. Sa totoo lang wala naman talaga akong balak pumasok sa opisina ngayon. Ano namang dahilan ko para pumasok? Para makita na naman yung Damian Villarreal na wala namang pake kung umalis ako o hindi? Para panoorin si Yumi-chan na lumandi sa asawa ko sa harapan ko? Over my dead body. Pinakita kong mga mata ko at parsahang pinakalmang sarili ko. Hindi mo kailangan si Damian, Belle. Hindi mo kailangan makita siya araw-araw para lang maramdaman mong buhay ka. Kaya mo nang mag-isa. Pero kahit na ilang beses kong ulitin yung sa utak ko, parang hindi pa rin ako kumbinsido. Tumayo ako mula sa kama at naglakad papunta sa banyo. Sinulyapan kong reflection ko sa salamin. Mukha akong ewan. Namumugtong mga mata ko. Gusot-gusot ang buhok at halatang wala ako sa mood para sa kahit na anong drama sa buhay. Time to move on, Belle. Pinanindigan kong desisyon ko hindi pumasok ngayong araw. Tinext ko si Carla. Me. Girl, day off muna ako today ha. Hindi ko kaya makitang pagmumukha ng Damian na yon. Hindi pa lumilipas ang 1 minuto at nag-reply kaagad siya. Carla. Yes, finally matino ka na. Mag-relax ka muna. Maniwala ka sa akin, hindi worth it na bigyan ng panahon ng lalaking walang kwenta. Napangiti ako ng bahagya. Mabuti na lang at nandyan si Carla para sa akin. Pero kahit na anong gawin kong distraction sa sarili ko, hindi ko maiwasang isipin ko anong ginagawa ni Damian ngayon. Nag-aalala kaya siya kung bakit hindi ako pumapasok. Napansin kaya niyang wala ako sa opisina o baka naman mas masaya siya ngayon dahil wala ako doon. Para istorbohin siya. Hindi ko alam kung bakit ang sakit-sakit ng realization na wala siyang pake. Bakit nga ba ako nasasaktan? Umiling ako. No, Belle, tama na. Tama na itong kahibangan na ito. Kailangan kong gumalaw. Kailangan kong gawin ng kahit na ano basta lang madistract ako sa iniisip ko. Kaya nagdesisyon akong lumabas ng condo at pumunta sa isang cafe malapit sa unit ko. Isang tahimik na lugar kung saan wala akong makikitang kakilala at higit sa lahat. Walang Damian Villarreal na gugulo sa araw ko.
Pagkaupo ko, umorder ako ng isang malaking tasa ng cappuccino at isang slice ng cheesecake. Habang hinihintay kong order ko, kinuha kong phone ko at nag-scroll sa social media. At doon ko nakitang isang larawan na kaagad nagpabagsak ng mundo ko. Isang litrato ni Damian at Yumi-chan sa opisina. Magkatabi silang dalawa, parehong nakangiti habang may hawak na champagne glass. May caption pa si Yumi. Success, a great day with the best boss. Cheers to more victories ahead. Biglang nanikip ang dibdib ko. Alam kong professional ang post. Alam kong posibleng walang mali siya yon. Pero hindi ko mapigilan ang magalit. Nagpa-celebrate si Damian. Masaya siya ngayon. Habang ako nandito, nagmumukmuk at naghihintay ng kahit na paano'y hanapin niya ako. Para kung sinampal ng realidad. Wala siyang pake. Hindi niya ako hinanap. Hindi niya ako naisip kung nasaan ako. Masaya siya kahit nawala ako. At sa puntong yon parang may nag-switch. Sa utak ko, kung hindi siya apektado, bakit ko pa hayaang masaktan ako? Kung wala siyang pake, bakit ko pa intindihin ang nararamdaman niya? Fine, two can play this game. Damian, mabilis akong nag-type sa phone ko, tinawagan si Bea. Sinagot niya kaagad. Girl, bakit? Gusto kong gumala. Mag-party tayo mamaya. Nagulat siya. Wait, what? Party? As in, ikaw, si Belle na laging work mode? Yes, let's go. Mag-enjoy tayo. Ayoko na magmukmok. May ilang segundong katahimikan bago siya sumagot. Damn girl, I love this new you. Sige, bahala na ako sa lahat. I'll pick you up at 9 p.m. Ngumiti ako. Good. See you later. Pagkatapos ng tawag ay humigop ako ng mainit na kape at ngumiti ng mapait. Kung si Damian ay masaya na wala ako, wala akong balak magmukmok sa isang tabi habang siya nagdiriwang. Simula ngayon, wala na akong pake. Pagkatapos ng tawag ko kay Bea, tumitig ako sa harapan ng tasa kung may lamang natitirang kape. Para bang ina-absorb ko pang desisyon kung gaganti ako kay Damian. Hindi sa paraan ng pagsisira sa buhay niya, kung hindi sa paraan ng pagpapakita sa kanya na kaya ko mabuhay nang wala siya. Kung masaya siya sa piling ni Yumi, fine, ako rin, magpapakasaya sa buhay ko. Kaya nung sumapit ang alas 9 ng gabi, handa na ako. Suot kong isang itim na body-hugging dress na nagpapakita ng aking mga kurba. Simple pero classy. Isang bagay na siguradong mapapansin na kahit na sino sa bar na pupuntahan namin. Inayos kong buhok ko sa loose waves at naglagay ng makeup sa sapat na lang para magmukhang fresh at glowing. Hindi lang si Damian ang may karapatang mag-enjoy. Maya-maya lang bumusina na si Bea sa labas. Pagpasok ko sa kotse, nalaki ang mga mata niya. Damn girl, sino yung nasa harapan ko at anong ginawa mo kay Belle? Napangiti ako. Ako pa rin to, pero mas better version. Gusto ko yan. Let's go and have some fun. Dinala niya ako sa isang sikat at high-end bar kung saan maraming mayayaman at kilalang taong nagpupunta. Pagkapasok namin, agad ako nakaramdam ng excitement sa tunog ng malakas na music at mga makulay na ilaw na sumasayaw sa paligid. Pumunta kami sa bar counter at umorder ng drinks. 1 tequila shot for each of us. Sigaw ni Bea, na halatang mas excited pa sa akin. Napailing ako pero tinanggap ang baso. To new beginnings, bulong ko bago ininom ang tequila sa isang lagok. Nagpakawala ako ng isang malalim na hininga na maramdaman ang init ng alak sa lalamunan ko. Damn Belle, mukhang seryoso ka sa revenge glow up mo ha? Natatawang sabi ni Bea. Hindi naman ako naghihiganti, sagot ko habang umiiling. Gusto ko lang patunayan sa sarili ko na hindi lang si Damian ang pwedeng maging masaya. That's the spirit! Habang lumilipas ang oras, nagsimula ako maging mas kampante. Pumunta kami sa dance floor, nagsayaw kasabay ng musika at tinanggap ang mga inuming inaalok sa amin ng ibang tao. Biglang may lumapit sa akin isang gwapong lalaki. Matangkad, may matipunong katawan at nakasuot ng dark blue na suit na halatang mamahalin. Ngumiti siya sa akin at nagpakilala. Hi, I'm Lucas. You look stunning tonight. Napangiti ako. Thanks. Belle, would you like to dance? Sinulyapan ko si Bea at nakita ko siyang kinikilig sa tabi. Uminom ako ng isa pang shot ng tequila bago tinanggap ang alok ni Lucas. Sumayaw kami sa gitna ng dance floor. Hindi ako lasing pero sapat ng tama ng alak para magbigay sa akin ng kumpiyansa. Malaya kong ginalawang katawan ko sa saliw ng musika. Lucas was a great dancer, smooth and gentleman pero hindi ko inasana yung sunod na mangyayari.
Bigla ko nakaramdam ng kakaibang tensyon sa paligid. Parang may nakatingin sa akin. Isang matalim na titig na bumabaon sa likod ko. Nang lumingon ako, muntik na ako mapatras. Si Damian, nakatayo sa hindi kalayuan. Suot ang itim na suit na parang hinugot mula sa isang fashion magazine. Pero ang pinaka nakakaintriga, ang malamig at matalim niyang titig na diretsyong nakatutok sa akin. Napasulyap ako kay Lucas na walang kamalay-malay sa presensya ng asawa ko. Oh God! Of all places, bakit nandito siya? Nagpanting ang tenga ko, so hindi siya nag-text o tumawag sa akin buong araw pero ngayon, bigla siyang nagpakita. And what? He expects me to stop and run back to him? Kinuha ko isang shot glass mula sa tray ng waiter na dumaan at inom ito na hindi malang nililingon si Damian. You okay? Tanong ni Lucas. Napansin yata ang reaction ko. Yeah, sagot ko sabay ngiti. Let's keep dancing. Pero kahit na anong pilit kong mag-focus, ramdam kong presensya ni Damian. Hanggang sa hindi ko nakinaya at bumaling na ako ulit sa direksyon niya. Kasama niya si Yumi. Bigla ko napatigil. What the hell? Mula sa kinatatayuan ko, kitang-kita kung paano nakasandal si Yumi kay Damian. Halos yakapin na niyang baraso nito habang may sinasabi sa tenga niya. Pero ang mas lalong nagpainit sa ulo ko ay na makita kong hindi siya umaalis sa pwesto niya. Nakatingin lang siya sa akin. Nagpapakita ng dominance. Parang sinasabi niyang, akin siya, Belle. Excuse me, sabi ko kay Lucas bago mabilis na naglakad, papunta sa direksyon ni Damian. Hindi ko na inisip kung tama ba o hindi ang gagawin ko. Basta gusto kong harapin siya. Pagkalapit ko, kagad ko tinignan si Damian ng diretso sa mga mata. Well. Small world. Sarkastiko kong sabi. Ngumiti si Yumi. Oh, nandito ka rin pala, Belle. I didn't expect to see you here. I'm sure you didn't, sagot ko. Hindi mo lang nagabala na ngumiti pabalik. Si Damian naman walang imik. Nakatingin lang sa akin na para bang nag-alangan kung anong gagawin niya. Ano, Damian? Direct akong tanong. Nag-enjoy ka ba sa celebration niyo ni Yumi? Ang saya-saya niyo sa picture Hindi mo malang napansin na hindi ako pumasok sa trabaho today. Napansin ko saglit siyang napakunot noo. So, hindi niya napansin? Kung hindi ka pumasok, hindi mo problema yun. Trabaho mo yun, Belle. Malamig niyang sagot. Oh, trabaho ko. Tumawa ko ng mapait. Well, sorry. I was too busy trying to move on from my pathetic excuse for a marriage. Nanikit ng mga mata ni Damian. Pathetic? Yeah, and guess what? I'm doing a damn good job. Ngumiti ako ng matamis at sinadyang lingunin si Lucas na nakamasid pa rin sa amin. I was actually having fun until I saw you two. Nagpalitan ng tingin si Damian at Yumi bago siya muling bumaling sa akin. Kung ganyan ang iniisip mo, Belle, then maybe this marriage was a mistake after all. Parang sinampal ako sa mukha ng mga salitang yon. Pero hindi ako papatalo. Tama ka, matapang kong sagot. Isa itong malaking pagkakamali. Sa harap niya humakbang ako pabalik kay Lucas at walang pag-aalinlangan. Hinila ko siya papalapit at tinalikan sa pisngi. Alam kong mali, alam kong childish, pero gusto kong ipakita kay Damian na kaya kong lumaban at gusto kong makita kung anong magiging reaction niya. Damian's POV. Hindi ko inasahan ng ganitong klaseng eksena ngayong gabi. Ang buong plano ko ay lumabas, uminom ng kaunti at kahit papaano ay mag-relax. Hindi ko inakalang makikita ko rito si Belle at mas lalong hindi ko inakalang makikita ko siyang nakikipagsayaw sa ibang lalaki. At ngayong nasa harapan ko siya, nakangiti siya lalaki yun na para bang ako lang ang hindi nandito. Dapat wala akong pakialam. Dapat pala akong nararamdaman. Hindi ko mapigilan ng matinding selos na unti-unting sumisirit sa dugo ko nang makita ko ang paglapat ng labi niya sa pisngi ng lalaking yon. Lucas, tiningnan kong lalaki mula ulo hanggang paa. Malinis, mukhang edukado at halatang may kaya sa buhay. Pero sa paningin ko, isa lang siyang patay gutom na gustong sumausaw sa isang bagay na hindi niya pag-aari. Dahil si Belle ay asawa ko, wala siyang karapatang halikan kahit na pisngin nito. Bago ko pa mapigilan ang sarili ko, mabilis akong lumapit sa kanila at walang pasabing kinuwelyuhan ko ang lalaki. Napasinghap ang ilang tao sa paligid namin at ilang segundo lang ay nakuha na namin ang atensyon ng iba pang nasa bar. Pero wala akong pakialam. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Malamig kong tanong kay Lucas habang mahigpit na nakasara ang kamao ko sa kwelyo ng kanyang damit. Nagulat siya sa ginawa ko pero mabilis niyang binalik ang composure niya. What's your problem, man? Nangingit-ngit ang pangako. Ang problema ko,
Hinahayaan mong halikan ka ng asawa ko na para bang wala lang. Narinig kong mahinang pagtawa ni Belle sa gilid ko. Oh, so ngayon big deal na. Bakit? Hindi ba dapat wala kang pakialam? Hindi ba sabi mo sa akin kanina na mistake lang itong kasal natin? Binalingan ko siya at mas lalong nag-init ang ulo ko nang makita kong pilyang ngiti niya. Alam kong sinasadya niya ito. Sinadya niyang halikan ng lalaking ito para inisin ako. Belle, sumusobra ka na. Nagtaas siya ng kilay. Oh, sobra na kagad yon. Damian, halik lang yun sa pisngi. Hindi ko nga hinubaran eh. Baka gusto mong ulitin ko ng tama. Nanikipang dibdib ko sa sinabi niya. Para bang biglang sumabog ang init ng dugo ko sa katawan ko. Binalik kong tingin kay Lucas na hanggang ngayon na hindi pa rin makawala sa pagkakahawa ko. Stay the fuck away from my wife. Madiin kong sabi bago ko siya tinulak pabalik. Halos matumba siya pero mabilis siyang nakabawi. What the hell man? She was the one who approached me. Sigaw ni Lucas. And she's still my wife. Tinignan ko siya na may babala sa mata ko. Kapag hindi siya lumayo kay Belle, baka hindi lang kurot ang abuti niya sa akin. Damian! Galit na sigaw ni Belle. Ano bang problema mo? Humarap ako sa kanya. Nalalaki ang mga mata sa frustration. Ikaw mo may problema, Belle. Pinapalabas mong parang wala lang itong kasal natin. Eh hindi ba naman talaga? Sigaw niya pabalik. Napatigil ako. Ikaw nagsabi, Damian. Ikaw nagpamukha sa akin na wala lang ako sa'yo. So bakit ba biglang affected ka? Bakit ka biglang nagagalit? Hindi ako nakasagot. Hindi ko rin alam. Alam kong dapat wala akong maramdaman. Alam kong hindi ito totoo. Pero bakit ganito? Bakit ang sakit makita siyang may ibang lalaki? Bakit ang sakit na marinig sa kanya na wala lang itong kasal namin? Hinilot kong sentido ko at huminga ng malalim. Let's go home, Belle. Ha? You heard me. We're leaving. The hell we are. Hindi ako nagdalawang isip na hinawakan kong braso niya at hinila siya palayo. Damian, let me go! Pilit niyang pagpupumiglas. Pero hindi ko siya binitawan. Enough, Belle. Tama na to. Uuwi na tayo. I said let go. Bago pa niya ako masampal, binigyan ko siya ng matalim na tingin. Subukan mo lang, Belle. You're coming with me whether you like it or not. Kitang-kita kong galit sa mga mata niya pero hindi na siya nagpumiglas. Nang makarating kami sa parking lot, binuksan kong pinto ng sasakyan at tinignan siya. Get in. Hindi ako sasama sa'yo. Belle, napuno ng pasensya ko. Sa isang mabilis na kilos, inangat ko siya at sinakay ng sapilitan sa kotse. Damian, let me out! Sigaw niya habang sinusubukang buksan ng pinto pero mabilis kong pinihit ang lock. You're not going anywhere. Wala kang karapatang diktahan ako. Humarap ako sa kanya at nag-aapoy ang tingin. Kung ako walang karapatan, bakit ka pa rin nasasaktan sa mga ginagawa ko? Napatigil siya. You act like you don't care, Belle. But you do. Napakagat siya sa labi, halatang hindi alam ang isasagot. Ngumiti ako, pero hindi ito isang ngiting masaya. You're pissed because you still want me to care. Naningkit ang mga mata niya. Lasing ka na. Kailangan na nating umuwi, Belle. Bulong ko. Hindi na ako babalik sa bahay mo. Hindi naman totoo ang kasal natin kaya wag mo kong pakialaman kung anong gagawin ko. Bakit hindi ka na lang magsaya kasama si Yumi? Siya naman ang palaging pinapanigan mo, hindi ba? Nagsiselos ka ba kay Yumi? Tanong ko. Bakit naman ako magsiselos sa babaeng yun? Wala pa siya sa kalingkingan ko. Sigaw niya't nagkibit balikat. Napakagat labi ako. Then why did you react like that? Nanahimik siya. Hinubad ko ang black suit ko na mapansing giniganaw siya at halos lumabas ng dibdib niya. Ngunit hindi niya tinanggap nang ibigay ko yon sa kanya. Sa halip, sinubukan niyang lumabas dahil gusto niya pang mag-enjoy. I'm a public figure. Baka magwala ka sa loob ng bar at makagawa ng eksena na pwedeng ikasira lalo sa reputasyon nating dalawa. Sad ko, bigla siyang tumawa. Reputasyon? Wala akong pakialam sa reputasyon mo, Damian. Just open this damn car or else magwawala ako dito. Napahilamos ako ng mukha. Tama ng pagiging childish. Kailangan na nating umuwi. Damian, akala ko ba matalino ka? Naningkit ang mga mata ko sa tanong niya. Hindi ka ba makaintindi sa sinabi ko? Hindi na ako babalik sa bahay mo. Sigaw niya at muling sinubukang buksan ang pintuan ng kotse. Napapikit ako saglit at nang magdilat ako ng mata, tinitigan ko ng maigi si Belle. Napalunok ako nang bumaba ang paningin ko sa labi niya. I can still feel her lips nung aksidente niya akong nahalikan nung muli siyang nalasing. May parte sa isip ko na gusto siyang halikan para tumahimik pero natatakot ako na baka hindi lang suntok ang abutin ko sa kanya.
Nag-iwas ako ng tingin at binuhay ang makina ng sasakyan. "We're leaving," malamig kong sabi. "We are not leaving," sigaw niya sa akin. Napakuyom ako ng kamot, inubos niya ng pasensya ko. Kahit na anong gawin ko, palagi niya na lang ginugulong buhay ko. Bago pa siya muling makapagsalita, hinawakan kong batok niya at inangkin ang kanyang labi.